kundi na sa'yo? Meron bang naghusga sa'yo? Sabi ng babae, wala po, Ginoo. Yun ang sabi niya. Ito ang winika ni Jesus. Hindi rin kita pasasakitan. Maaari ka nang umalis, humayo, at huwag ka nang magkasala. Galing ano? Masaya ba kayo na nasa New Testament na tayo? Makinig ha. I don't know why I have to say this. Kung nagkasala ka man, huwag ka nang matakot. Kung nagkasala ka naman, walang uulan na bato sa'yo. Sabi ni Jesus, halika sa piling ko, huwag ka nang magkasala ulit. Give the Lord a big hand. That is Jesus in blue jeans. Naunawaan mo. Eto naman. Ito gusto ng mga parents. So parents, raise your hand and make some noise. Ay, marami rin pala mga magulang. How does God deal with hard-headed kids? Matigas ang ulo. Magpapasalamat kayo, parents, na nasa New Testament na kayo. Slide, please. Tingnan natin yung scripture. Deuteronomy 21:18 to 21. If a man has a stubborn or rebellious son, ba't kaya wala mga daughters dito? Mababait mga babae. Then his father and his mother shall take hold of him, kakalag ka rin, and shall say to the elders of the city, ito, tingnan natin, ano sasabihin? Basahin natin, next slide. Itong anak namin matigas ang ulo, magpapagrebelde at hindi sumusunod sa aming utos, matakaw! Oh my God! Wala ka namang ginagawa masama. Matakaw ka lang. At saka lasinggo, patayin! Patay. Gusto niyo ba yung ganun? Mabuhay noon? Again, tao, ini-interpret ang Diyos. Sabi ni Lord, hindi nila mag-gets. Pero ito, para mag-gets nyo lang sa New Testament. Next, please. Nagkwento si Jesus. Meron daw 2 bata na anak. Sabi nung bunso, hoy, tatay, akin na nga mga anak ko. Ang ibig sabihin nun, patay ka na para sa akin. Tapos, namuhay siya ng isang, alam mo yun, yung waldas na pamumuhay. Isang a loose life. Alam niyo yung loose life? Loose pants, loose shirt. Loose life, mapariwarang buhay. Lahat ng pagkakasala ginawa niya. At nung gutom na siya, nagbalik loob siya. O, kung Old Testament itong kinikwento ni Jesus na mangyayari, sabihin nung tatay, ayan na. Kasi alam niya, may nag-tweet sa kanya eh. Paparating na yung anak mong Hazel. Minamahal ko mga lagad. Handa niyo ng mga bato niyo, re-rest baka natin yung anak ko. Pero hindi nangyari. Alam niyo ba, mga dignified na tao nung araw, hindi tumatakbo. Parang mga Englishmen, an Englishman will walk but never run. Mga slaves, mga alipin tumatakbo, nagkakanda aligaga, pero walang tatakbong mayaman at dignified na tao. Pero nung makita ng mayaman ang kanyang anak, tumakbo siya at sinalubong at sumigaw, dali, ibaba dito ang pinakamagandang balabal at isuot sa kanya. Ito nakaka-bless. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. Kapatid, merong feast Manila dahil nagbabalik loob ka dito sa piling. Walang mambabato sa'yo dito. Mamahalin ka dito. Pero Obed, karapat dapat akong gulpihin kahit na tatanggapin ka ng Diyos dito. What does God do to Sabbath violators? Oh my God, Sabbath lang naman. Alam niyo, nagpunta po kami sa sa Israel. Inabot po ako ng sundown. So, Sabbath na. May kakwentuhan ako sa ibaba, nanghihingi ng payo, nagpapapray over. Pagsakay ko sa elevator, yung Sabbath elevator, nasakyan ko. 12th floor ako, Diyos ko. Second floor, bubukas, mga 5 segundo. Ang tagal naman nito. Tanungin niyo ako, bakit? Kasi inabot ako ng Sabbath. Pati pagpindot ng elevator ay work sa kanila. Walang nagwo-work pag Sabbath. Katamaran. Pero sa kanila, yun ang dapat mong sundin. Kasi sabi sa Exodus 35:2, 6 days shall work be done, but on the 7th day, you shall have holy Sabbath of the solemn rest to the Lord. Whoever does any work of it,
on it shall be put to death. Puro nilang patay. Puro nilang pagpatay ang nalalaman ng Diyos na kilala nila. Tama? Gusto nyo ba yun? Alam mo, nag-unat ka lang. Sa pag-unat mo, napindot mo yung elevator. Patayin! O, tingnan natin to. Mark 2:27, sabi ni Jesus, para mag-gets nyo lang, ako na to ha, anak ng Diyos, nagsasabi sa inyo, ang gumawa ng Sabat, ang Sabat para sa tao, hindi tao ay para sa Sabat. Kaya, pwede ka magmahal at tumulong sa kapwa. Ito ang utos ng Diyos. Sana nag-gets na nila, no? Palampakan natin si Lord. Ang sarap naman. Akbayan ng katabi. Sabihin mo sa katabi mo, kaya kahit nagpapahinga ka, basta kailangan ko ng tulong mo. Tulungan mo ako, ha? Yan, palakpakan natin si Lord. Kaya sila nagiging ganyan sa legalism or legalismo. Tanungin niyo kung ano yan. When laws become more important than love, when policies become more important than people. Noon po ay may 318 laws nakasulat po sa mga poste at ang gusto gawin ng mga Hudyo nung araw, lahat ng mga batas, paghugas ng kamay mo at kung ano-ano pa, lahat yun, patas ang kahulugan. Yan ang legalism. Naalala ko tuloy, meron kaming kaibigan. Huwag nyo na lang ikikwento. Game na ba kayo? Masyadong legalistiko, masyadong mapanghusga. Pag may nakitang babaeng naka-miniskirt, tingnan mo ang katabi mo kung naka-miniskirt. Kung naka-miniskirt yan, akbayan mo, sabi mo, okay lang yan dito sa Peace Manila. Okay. Pag naka-miniskirt ka, inabot ka ng girl na to, kahit di kayo magkakilala na sabihin, excuse me, Matthew 18 verse 6, sino mang nagbubulit sa kasalanan ng ibang tao, mabuti pa maglagay siya ng gilikang bato sa kanyang leeg at ihanin sa kanyang sarili. Grabe ka. Ganun, galit na galit. Lalo na kung makikita niyo yung mga kabataan ngayon, mas maikli ang short kaysa bulsa. Yung himulmul ng kanyang short, pero andito yung bulsa, may lamang cellphone, pag-ikot niyang pok sa bulga. Ano sabihin niya? Matthew 18:6. Grabe. Hindi lang yun. Pag kami nakita nagyoyosi, hindi niya naman kilala. Excuse me, 1 Corinthians 3:16. Ay, yung katawan ay templo ng banal na Espiritu. Ganun ba? Kaya na-insensuan ko eh. Hindi. May verse 17 pa. Pupuksain ka ng Diyos sapagkat pinupuksa mo ang kanyang templo. Diba? At yung pinakamatindi, nagkichismisal ng mga bata. Alam mo na mga bata, nagkwento. Excuse me, Mark 12 verse 6. Ay, tama ba? Matthew 12 verse 6. Kapag kayo, 36, ang sino man sa inyo na hindi iniisip ang mga sinasabi, mapupunta sa apoy ng impyerno. Imagine mo, di ba mga ganon? Gusto niyo ba yung ganon? Maging legalistiko? No. Ang sarap iwasan ng ganyang tao. Gusto ko makita ngayon, sino na dito na biktima ng mga taong self-righteous at napakahirap mag-move on. Tanungin niyo ko bakit? Relihiyoso mga taong ito. Tuloy natin. You cannot be legalistic, you cannot love and be legalistic at the same time. Ang salita ng Diyos, huwag niyong basahin na as is where Islam. Scripture interprets Scripture. Pakisabi nga. Ito na lang, last na lang. How does God deal with others? Ibang bayan, ibang bansa, foreigner. Tingnan natin sa Old Testament. So, summary na lang, sabi daw ng, so the Lord, our God, also gave into the hands of King of Bashan and all his army. Pinatay niya ang mga lalaki, mga babae, at bata. Naalala ko tuloy si Anakin Skywalker. Sabi ni Padme, Anakin, what happened? I killed them all. I killed the men, the women, I killed the children. I killed them all. Kaya yung dark side sumalin sa kanya, tama? So ito ginawa niya. Okay? Pero tingnan natin yung New Testament para mag-gets lang. Next please. Sabi ng Galatians 3:28, wala nang Hudyo, wala nang Hintil, wala nang alipin, at malayang tao. Walang lalaki, walang babae.
tayo ay isa sa harap ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Okay, meron pa ba? First, you can't read the Bible literally. Huwag mong babasahin literally. Ako, I discourage yung Bible cutting. I-confuse ka na, you're discombobulated, you're so confused. Pag-open mo, and Judas hanged himself. Panginoon Diyos, papakamatay ba ako? Kaya huwag ka nang mag-Bible cutting. Next, you can't get one verse and say, this is what God says. Scripture, interpret Scripture. Pakiulit nga. O sige. Thank you, Alexa. The only way to read the Bible is to see it as a never-ending pilgrimage. Pilgrimage pala siya. So itong aklat na to, naglalakbay ang mga tao sa paniniwala. Okay? Tuloy natin. And this is your pilgrimage too. Alam niyo bang lahat tayo naglalakbay? Tingnan mo yung katabi mo. Naglalakbay ang taong yan. And according to 2 Corinthians 3:18, that person is traveling from glory to glory. Huwag kang bibitiw sa feast, huwag kang bibitiw sa relationship mo kay Lord. Ladies, are you there? Yes. Paganda ka ng paganda. Amen? Gentlemen, are you there? Huwag kang bibitiw kay Jesus, pagwapo ka ng pagwapo, pamacho ka ng pamacho kay Lord. Kapatid, yan ang gusto nating sabihin. Hindi nila na-gets eh. I want everybody to focus now because we're going to watch the video that will bless you. Guys, listen ah. Old Testament, sinulat nila yung salita ng Diyos. May kapangyarihan pa rin naman. Kaya lang, kinakapitalize ngayon ng mga taong mapanghusga at mga taong hindi pa rin nabago ang puso. Gets nyo na? Kaya sabi ni Lord, para Alam nyo ba, if you read Genesis 6 verse 6, nakasulat doon, at nang hinayang ang Diyos na nilikha niya ang tao. Imagine that. Ba't ko ba nalikha ang tao? Pero sabi niya, I have another plan. Ipapadala ko yung aking kaisa-isang anak. Baby, makikisama sa kanila. At ipapaliwanag kung kano ko sila kamahal. Alam niyo ginawa ng mga tao? Mapanghusga, mapanakit, mapaniil. Pinasakitan siya, pinagbabato, sinaktan, pinako sa krus. At doon nakapako siya sa krus. Umiyak ang langit at sinabi ng langit, siguro naman, gets nyo na ngayon. Anak ko yan, pinako nyo. At ikaw, na mababa ang tingin sa sarili mo, nagkakamali ka. Ngayon, sinasabi ng Diyos, kapiling mo na ako, namatay na ako sa krus para sa'yo. Pwede ba please, tanggapin mo na ang pag-ibig ko. Kayo nagtatanong at nag-aalinlangan sino ba talaga ang Diyos, panoorin niyo po itong video na to. Lights off, please. Kausapin natin si Lord. Huwag kausapin ng katabi. Ayos sa the PowerPoint. Panginoon, narinig ko na yan. Narinig ko na ikaw yung Alpha and the Omega. Ikaw yung simula at huli. Narinig ko na yan. Narinig ko na rin na ikaw yung high priest, ikaw yung dakilang pare. Narinig ko na yan, Lord. Narinig ko na rin na ikaw ang Lion of the tribe of Judah. Lahat yan narinig ko, pero ngayong matinding problema ko, Lord, nothing seems to fit my mind. Hindi ko maintindihan lahat to. You're being the Christ, you're being the prophet. Wala eh. Lord, total karpintero ka naman. Hubugin mo nga yung aking imahe sa'yo. Kasi hindi ko mag-gets eh. Kapatid, sa mga sandaling ito, pabayaan mo na muling ipinta ng Diyos sa kanyang pagiging tao. And the Word was made flesh. In His humanity, in the humus of His life. Hayaan mo, ayusin niya uli ang imahe niya sa iyong puso, sa iyong isip. Panginoon, nais kita makilala. Wala lahat ng alam ko sa isip ang makapagpaliwanag kung sino ka talaga. Pakilala mo kung sino ka. Kailangan kita. Kapatid, makinig ka. Kung nag-iisa at nalulumay dahil sa hirap
mo tinatagal. Kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw kong lagi, siyang karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makaasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kinanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi mong pakakatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay, siya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus, siya ay si Jesus, siya ay si Jesus. Sa habang panahon. Kapatid, tanggapin mo siya sa iyong puso. Ito ang Diyos na nakakaunawa sa iyo, nakikiiyak sa iyong pagluha, nakikigutom sa iyong gutom, nakikilungkot sa iyong lungkot. Niyayakap ka niya sa iyong kapighatian. Isa lang ang kanyang hinihiling: kailan mo ba ako tatanggapin muli sa iyong puso? At wag mong kalilimutan, ito ang aking larawan. Kalimutan mo na lahat ng mga pagkakaalam mo sa isip mo at kilalanin mo ako sa iyong puso. Ako ay si Jesus, iyong matalik na kaibigan. Minamahal kita, higit pa sa nalalaman mo. And receive the Lord, receive His healing, receive the healing of your image of God, today and forevermore. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Now that Jesus is in your heart, I'm inviting you to stand up. We will worship the Lord. Spirit, the Spirit. In Jesus' name. Tinatanong kita ng buong puso, Panginoon. Sa puso kong naliligaw, sa buhay kong nawawala, ikaw lamang ang kailangan ko. And today I want to
recommit myself to you, Father. I want to receive you again today. Be the leader of my life. Thank you, Jesus. It's higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave. It is constant through the trials
for me. You have seen me since the day I was born. Even before I was conceived in my mother's womb, you know me already. And you have loved me no matter who I turned out to be. Minahal mo ako, Panginoon, kahit ang dami kong palpak sa buhay, kahit ang dami kong failures, ang dami kong problema, ang dami kong challenges, Lord, you have loved me all these days. Lord, I thank you for that love. I did not need to achieve to win your love. Hindi ko kailangang kunin pa yung pagmamahal mo kasi minahal mo na ako nung una pa lang. It may be a very difficult thing to comprehend. Hindi ko maintindihan, Lord, kung bakit minamahal mo ako kahit ganito ako. But Lord, it's just who you are. It's just that because you are love and you are bigger than all my problems. You have loved me no matter what I am. You are bigger than my problems. You are bigger than my challenges, and that's why you love me. And I want to worship you today, Lord. I just want to come before your presence and enjoy that love. That love which has always been there, no matter what. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Because of what your love has done. I stand before your grace. You are near. Now that you are near, I don't have to be alone. God of all the earth, you know my thoughts. You are all I need. You're my praise, my song. Come on. Yes, Lord. Because of who you are, I can hope again. I can live with hope, knowing that you'll always be God of all my dreams. Everything I want to be is found in you. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagmamahal. Because of that, I can stand again. We sing. I don't have to live in fear.